Alam niyo po, ang Diyos patuloy na hahayaang ma-reject ka hanggat hindi ka nakakarating sa talagang portion ng buhay mo. Ang Diyos patuloy na hahayaan na may mang-iwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. At sino po naniniwala? Ang Diyos patuloy na hahayaang may tumalikod sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. Masasaktan ka hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May mang-iiwan sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. May man-reject sa iyo hanggat hindi ka nakakarating sa dapat mong marating. What does it mean? Una, your promotion is non-negotiable with God. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang promotion na inilalaan ng Diyos para sa iyo. Nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang tagumpay na inilalaan ng Diyos para sa iyo. At nakita ko, kahit pala humadlang ang tao, hindi mahahadlangan ang pag-angat na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung tagumpay na inilaan ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung destiny na inihanda ng Diyos sa iyo, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Yung pag-angat dito sa buhay na ito, kahit hadlangan ng tao, mararating mo. Ikalawa, your worth is non-negotiable with God. Nakita ko, hindi ka kayang pahalagahan, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. Nakita ko, sa hindi ka kayang mahalin, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. At nakita ko, sa hindi ka kayang ingatan, aalisin ka ng Diyos sa buhay niya. Lahat ng tao na inalis ng Diyos sa buhay mo, tandaan mo, alam ng Diyos, hindi ka mamahalin, hindi ka iingatan, at hindi ka pahahalagahan. Lahat ng tinanggal na yon na tao ng Diyos sa buhay mo, alam na alam ng Diyos, hindi ka mamahalin, hindi ka papahalagahan. So church, napakasakit na ma-reject, lalo na galing sa pamilya ang rejection. Napakasakit na ayawang ka, lalo na galing ang pag-ayaw sa pamilya. At napakasakit na iwang ka, lalo na galing ang pag-iwan sa pamilya. Pero madalas, hahayaan pala talaga ng Diyos na may mang-reject sa iyo para magtagpo ang purpose mo at ang lugar mo dito sa buhay na ito. Madalas, hahayaan pala talaga ng Diyos na ma-reject ka para maproteksyonan ka at magabayan ka. At madalas, hahayaan ng Diyos na ma-reject ka para makarating ka sa dapat mong marating. Your rejection is not the end of your journey. Your rejection doesn't mean that you are worthless. No. Mahalaga ka. Kahit may nanakit sa'yo, kahit may nang-iwan sa'yo, kahit may umayaw sa'yo. Mula doon sa balon na kinalalagyan ni Joseph, nagsimula ang napakalaking tagumpay sa kanyang journey. Nagsimula yung plano ng Diyos, mangyari yung plano ng Diyos sa buhay niya. Church, you might have been experienced a lot of rejection sa journey mo. But it doesn't mean hihinto ka na. After your rejection, after na may mang-iwan sa'yo, after na may manakit sa'yo, just rise up. Bumangon ka lang. Magsimula and be a better person. A better version
of your personality than before. Ipakita mo, hindi mo kawalan na may nanakit sa'yo. Kawalan ng nanakit sa'yo. Ipakita mo, hindi mo kawalan na may nang iwan sa'yo. Sa halip, kawalan ito ng nang iwan sa'yo. Ipakita mo na hindi mo kawalan na hindi ka pinahalagahan. Sa halip, kawalan ito ng hindi nagpahalaga sa iyo. Because you are worth. Higit pa sa kaya mong isipin yung halaga mo mula sa Diyos.